Yan, salamat po. Pero balakpakan ulit natin ang ating Panginoon. Yung palakpak na parang nag-almusal, kung di pa nag-almusal. May almusal po tayo doon sa tapat, yan no. Tsaka sa kabilang kanto may almusalan din. Mamaya pwede tayo mag-almusal. So, ako man ay hindi pa rin nag-aalmusal. Pero mag-aalmusal tayo ng salita ng Diyos. Amen? Dahil ang salita ng Diyos ay ating pagkain sa kaluluwa. Kaya mag-pray muna tayo. Aming Diyos, maraming salamat po dahil sino ba kami para bigyan mo ng pansin, para ibigin mo, para paulit-ulit na patawarin sa aming mga kasalanan at patuloy na baguhin ang aming buhay. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami iniiwan, hindi mo lamang kami pinatawad sa aming kasalanan, kundi inililigtas mo kami sa kapahamakan ng kasalanan. Patuloy na inaayos ang aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, aming Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Humihingi kami ng tawad and we submit to your word this morning. Inaamin namin, Panginoon, wala kaming magagawa. Ang mga kabutihan na ito ay pawang basahan lamang sa iyong paningin. Ngunit sa tulong mo, banal na Espiritu, ang mga bagay na ito ay nagiging gawa ng mga pinabanal mo, gawa ng mga santo at mga anak mo. Lord, in this place, ikaw ang nais namin. Nais ka naming maranasan, nais ka naming marinig at maunawaan ang iyong salita. Higit sa lahat, Panginoon, ang nais namin, maranasan ang iyong pag-ibig, Panginoon. Maranasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong salita, mga pangako sa aming buhay. Lord, right now, mga kapatid, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Ipahayag natin sa ating mga labi. Kung sinasabi natin na tayo hindi nagkasala, ang sabi ng salita ng Diyos, tayo yung mga sinungaling. Sapagkat walang matuwid, wala ni isa. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, sama-sama nating aminin sa ating Ama na nakakita ng lahat ng bagay. Mga bagay na nagawa natin, aminin natin sa Kanya at magpakumbaba tayo. Huwag tayo magtiwala sa sarili natin at magtiwala tayo ngayon sa ating Diyos. Sige kapatid, iniimbitahan kita. Wherever you are right now, online man o nandito sa church, ang mahalaga, you choose, pinili mo, lumapit sa Panginoon. At sabi niya, lumapit kayo sa akin at ako'y lalapit sa inyo. Kapatid, huwag kang mag-alangan ngayon, huwag kang matakot. Lumapit tayong lahat sa kabanalan ng Panginoon at lilinisin niya tayo muli. Patawarin mo kami, aming Diyos, sa lahat ng aming pagkukulang, mga kahinaan, maging mga kasalanan na sadya namin ginawa, Panginoon. Nakakahiyaman, Lord. Pero wala kaming ibang paraan, walang ibang daan para malinis kami, hindi ang paggawa lamang ng mabuti, kundi ang paghingi ng tawad sa iyo at umasa sa kapangyarihan mo, isang araw ay aalisin mo ang mga bagay na nagpapabigat sa aming mga buhay. Holy Spirit, magsalita ka po ngayon sa bawat kaluluwa, bawat puso't isipan. Hindi ako, Panginoon. Hawiin mo ako, Panginoon. Alisin mo ako kung ako man ang sadyang dahilan para malaya kang makakilos. Lord, we allow you right now. Holy Spirit, we want your presence. Where your presence is, there is freedom. Kay magpapalaya, magpapagaling. Gagamutin mo ang bawat sugat ng aming kaluluwa at espiritu. Alam namin, sa oras na ito'y kami magtatagumpay. Dahil kasama ka namin, sinabi mo, ang lahat ng ito'y napagtagumpayan mo na. It is finished. And we claim it in the name of Jesus. Everybody say, Amen. Ang umaga na ito ay para sa ating Panginoon higit sa lahat, di ba? Hindi para sa atin, di kung kanino man,
kundi sa ating Diyos lang. Hindi sa para sa samahan, hindi sa para sa iyo, kundi para sa ating Diyos. Alam niyo po ba ang mga unang mananampalataya ng dakilang Diyos kapag mag-aaraw na ng Sabat o araw ng kapahingahan, bago pa dumating ang araw na yon, sabihin na natin linggo ang araw ng Sabat nila o araw ng kapahingahan, Sabado pa lang, naghihimakog na silang tapusin lahat ng pwede nilang tapusin. Dahil pagdating ng araw ng linggo, titigil sila sa lahat ng kanilang ginagawa upang parangalan, to honor the Lord on the day of Sabbath. O sa panahon ng linggo sa atin na mga Kristiyano. Kung tayo ay nasa proseso ng ating paglalakbay, pananampalataya, medyo sira na ating mic, no? Sa mga pinakasimpleng paraan na pwede natin gawin para sa ating Panginoon ay ilaan ang isang araw para sa Kanya. Para, alam nyo, sabi ko nga hindi ito para sa atin, hindi lahat para And sa mga binabasa ang aking labi kanina, sabi ko sa kanila ay napakahirap magpatakbo ng simbahan. Pakibawasan po yung high, yung frequency. Diba? Alam ko lahat no? Hindi naman. Napakahirap, mga kapatid. And then darating pa sa punto na yun nga, yung mga tipong mag-preach na lang tayo. Huwag na tayo mag-open about sa pagpapastor. Hindi na. So, pag-usapan po natin yung umaga ay unquestionable love of God. Pwede bang isipin natin maigi? Ano bang ibig sabihin ng unquestionable love of God? May mga panahon ba, kapatid, ng inyong buhay ay kini-question natin ang pag-ibig ng Panginoon? Nakakalimutan ba natin, lalo na sa panahon ng pagsubok natin, nasasabi ba natin na talaga bang mapagmahal ka, Panginoon? Mahal mo ba ako? Kung mabuti ka, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? At least kung nasasabi mo yan, kapatid, ang mahalaga, kinakausap mo ang Diyos. Ako, yun na lang din eh. Consolation na lang din. Kesa na may ibang tao talagang hindi na kinilala ang Panginoon. Pero ikaw dumarating sa punto ng buhay mo, Panginoon, hindi ko maintindihan. At minsan, kine-question natin, talaga bang mabuti ka? Ikaw ba ay pag-ibig? Kung ikaw ay pag-ibig, bakit may mga taong pupunta sa impyerno? O bakit nararanasan ko lang to? Panginoon, di ba anak mo ko? Kung anak mo ko, dapat ganito ang binibigay mo sa akin. Tayo ay may mga standards or parameters, di ba? Pero, ang mga magulang, madalas hindi nauunawaan ng kanilang mga anak. Bakit kaya, mga magulang? Maraming pagkakataon na hindi kayo maunawaan ng inyong mga anak. Kasi ang iniisip nyo hindi lamang yung kung ano yung nararamdaman nila ngayon, di ba? Ang iniisip nyo, iniisip ng isang magulang ay ang magiging kinabukasan ng mga bagay na mas mahalaga para sa kanyang mga anak.
Lagyan natin ng isang pilosopiya ang ganyang pangangatwiran. Kung ikaw ay mabuting magulang, bakit mo dadalhin sa eskwelahan ng iyong anak kung alam mo namang mahihirapan ang anak mo dun? Bakit mo pag-aaralin ng anak mo? Di mo ba naisip, gigisingin mo pa sa umaga yan? Siyempre, pagkatapos maglaro, pagod, gigising. Anong klaseng magulang ka? Bakit pinapadala pa natin sa eskwelahan ng ating mga anak, mga magulang? Kahit na nakikita natin nahihirapan sila, tapos kapag bagsak, papagalitan pa natin sila. Anong klase kayong magulang? Sa mga estudyante, okay ba yan? Yan ha? Pero habang pinapakinggan nyo, parang sinasabi natin, oo nga no, parang napaka-ignoranting pananalita naman ng bagay na yon. Kasi, kaya nga, ang magulang, pinapadala ang kanyang anak sa isang eskwelahan ay para itong matuto, di ba? Hindi lamang maging matalino, matutong makipagkaibigan, matutong mabuhay sa sarili niya. Kasi hindi naman tayo habang panahon kasama ng ating mga anak, di ba? Ating mga magulang, tayo mga magulang, di ba? Hindi tayo habang panahon nakasama ang ating mga anak. Kaya inihahanda natin sila at naglo-look forward tayo sa mga bagay na mabuti para sa kanila na hindi nauunawaan ng mga anak. Kasi ang mga anak, maliit lang ang parameters ng kanilang visions, di ba? Ang iniisip lang nila, ayokong pumasok, nakakatabad, nakakapagod, papagalitan ako ni teacher. Kasi ayun lang iniisip nila. Kung ano ang sitwasyon ng current status. Kasi hindi nila alam lahat ng bagay. Sino dito mga magulang, hindi mo pa kasi alam. Kapag ikaw tumanda ka na, nakarinig doon mga anak. Pero yung mga anak, naririnig yun pero sa kabila, lumalabas kasi hindi talaga, mahihirapan talaga silang maunawaan kasi hindi talaga nila alam at hindi pa nila nararanasan. Pero ang mga magulang, alam nila ang hirap ng buhay. Alam nila kung paano kumita ng pera, kung paano maghanap ng ipapakain. Kaya tayo, mga anak ng Diyos, may mga pagkakataon na hindi natin masisi ang ating mga sarili na nasasabi natin, Panginoon, talaga bang mahal mo ko? Kasi tao lang tayo. Hindi natin nakikita lahat ng bagay. Minsan, dahil sa sobrang laki ng ating problema, malaki na nga, tinititigan pa natin, lalo pang lumalaki. Di ba gano'n naman ang problema? Hindi naman siya dapat gano'ng kalaki. Kaso nga lang, kakafocus natin sa problema, parang magnifying glass yan. Palaki ng palaki. We magnify the problem, imbis na we magnify the Lord. Diba? Kung nararanasan mo yan ngayon, sinasabi mo, Panginoon, hindi ko na maunawa ang mga nangyayari sa akin. Kasi, hindi naman tayo all-knowing. Ang Panginoon lang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kung ikaw nakakaranas ka ng pagsubok, paghihirap, sakit, hindi ako magmamagaling na sasabihin kung talaga bang alam ko kung ano nangyayari sa'yo. Pero isa mga alam ko, may mga katotohanan tayo nalalaman. Mahal ka ng Panginoon. Tapat siya sa'yo. Makapangyarihan siya. So, yung pagmamahal ba niya, madidefine niya ng problema natin? Hindi. Ang daming problema ng mundo, pero hindi nagbago ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya doon tayo magsisimula mga kapatid, unquestionable love of God. So mag-word study muna tayo. Pag sinabing unquestionable, it is absolute. Ibig sabihin, ito ay ganap o walang katulad. Kumbaga, ayan na yan. Hindi mo na pwedeng baguhin. Indisputable. So hindi ka na pwedeng makipag-dispute. Hindi mo na pwedeng, hindi ka na pwedeng makipag-argue. Sabi diyan. O self-evident, kaya niyang patunayan ang kanyang sarili. Undeniable. Minsan, iba, denial lang tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Kapatid, alam ko at alam mo sa sarili mo, mahal ka ng Panginoon. Kaso nga lang, may mga tao, dinideny ito. Ayaw tanggapin. And maraming dahilan. Siguro natatakot or dahil sa nakaraan, ng mga nangyari sa kanyang buhay, kaya natatakot magtiwala sa Panginoon.
Sabi nga ng last preacher natin last week, minsan meron tayong natatakot tayong magtiwala sa Ama kasi meron tayong pangit na alaala sa isang ama. Kaya kapag sinasabi ang Diyos ay isang ama, naiyahan tulad natin siya sa ama natin dito sa lupa. Kaya kapag sinasabing ama, hindi man natin masabi, pero at the back of our heads, naaalala natin yung ating ama na hindi perpekto. Pero iba ang ama natin sa langit. Ang sabi ng Diyos, kung pinakilala niya ang sarili niya bilang isang ama, kung kayong mga ama na hindi mabubuti at hindi perpekto, di ko naman sinabing masasama kayong ama. Ang sinabi lang, kapag hindi ka mabuti, hindi ka perpekto sa Bible. Kung kayo naiisip niyong pakainin ng inyong mga anak, alalahanin sila, alagaan, kapag nanghingi ba sila ng tinapay, ay bibigyan niyo ng ahas? Anong klaseng amor, hindi ba? Pero, ang sabi ng Diyos, paano pa ako na ama ninyo sa langit na sadyang napakabuti, perpektong ama. And then sabi, unmistakable, hindi. Kaya nga hindi mo pwedeng questionin kasi hindi nagkakamali. Reliable, maaasahan. At sa lahat ng definition, ito yung gustong-gusto ko na nakita. Pag sinabi unquestionable, it is beyond question. Higit pa sa isang tanong. Ngayon po, umaga, pag-uusapan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Sana po mga kapatid, maging sa mga nanonood, make effort to understand. Pero sana wag pumasok sa isip. Kasi ang pag-ibig ng Panginoon, hindi yan kasya sa ating mga isipan. Sa puso nilalagay yan. Hindi inuunawa ang pag-ibig ng Panginoon kasi hindi mo mauunawaan niya. Inuunawa siya pero hindi mo ganap na mauunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ng mga preachers simula noon hanggang ngayon, wala pang nakapagpaliwanag ng kabuuan ng pag-ibig ng Panginoon at wala kailanman ang makakapagpaliwanag kung gaano kalalim, kalawak, kataas ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ngayong umaga mga kapatid, wag lang natin gamitin ang ating isip. Sana pumasok ito sa ating mga puso. Pag-ibig ng Panginoon, sabi ng isang author, kapag gusto mong unawain ang pag-ibig ng Panginoon, parang ganito yan. Parang gusto mong yakapin yung isang malaking karagatan. Hindi mo magagawa. Pwede mong subukan, pero hindi mo magagawa. Parang inilalagay mo ang tubig ng dagat lahat sa iyong palad. Pwede mong subukan, pero kung susubukan mo, para kang mangmang. Kaya kapatid, kung ikaw, very casual na lang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Parang ang dali-dali na nating maintindihan at ipaliwanag ang pag-ibig ng Panginoon, may problema na kapatid. Kasi kahit kailan hindi na maipapaliwanag ng buo yan. Kaya ako kapag ito na ituturo ko, ang malaking problema, mga kapatid, lagi akong natutulala. Lagi ko nakikita ang sarili ko kapag pinag-aaralan ko at ituturo ko na ang pag-ibig ng Diyos, lagi akong napapahinto at napapatulala. Hindi ko matapos ang aking ginagawa. Hindi ko matapos yan. Alam niyo ba, anong oras ko natapos siya? 1:00 na ng madaling araw kagabi. Isang buong linggo. Hindi dahil sa pinaghirapan ko, kapatid, kundi dahil napakahirap talaga. Ayokong gawing pasimplihin yung pag-ibig ng Panginoon. Ayoko rin namang magtunog magaling. Dahil ang pag-ibig nga ng Diyos ay hindi based sa karunungan ng tao. Sana ngayong umaga pumasok sa puso natin. Ang conclusion natin sa unquestionable love of God, ito ang target natin hindi malaman ang sagot, hindi makakuha ng sagot sa isang tanong, kundi makakuha ng tanong sa isang tanong.
Okay, ready na kayo mga kapatid? Ayun ang mabubuo natin. Kasi hindi ko naman talaga maipapaliwanag. Walang makakapagpaliwanag dyan. Ang magiging ending ng ating pag-uusapan ngayon ay hindi isang sagot, kundi isang tanong. Basahin natin yung susunod na verse. Alam nyo, may mga statement na napakahirap sagutin. Mga tanong, halimbawa, bakit mo nagawa sa akin yan? Halimbawa, ang tanong na yan. Madali bang sagutin yon, mga kapatid? Bakit mo ginagawa sa akin yan? Ang kapal ng mukha mo doon, mga linyahan sa TV. Bakit mo nagawa sa akin yan? Ano bang ginawa ko masama sa'yo? Bakit mo ko ginaganyan? Ano magiging reaction nyo? Kung lalo naman talaga, wala naman talagang ginagawang masama sa'yo yung tao. Hindi yan. May number yan. May maliit na number yan. Ayan, okay. So, babasahin natin mamaya yan. Natanong na ba sa'yo ng asawa mo yan? Okay, ng kaibigan mo? Bakit mo nagawa sa akin? Ang kapal ng mukha mo. Nagluluto ako. Inasikaso ko mga anak natin, pero anong ginawa mo sa akin? Nasabi niyo na ba yan? At may nasagot ba ang inyong mga asawa? Sa mga nanonood, alam ko, lahat tayo na-experience natin yan. Hindi man sa pag-aasawa, pagkakaibigan, sa mga taong malapit sa atin, sa mga magulang, di ba? Bakit nagagawa mong sumagot sa akin? Pinapalamon lang kita. Di ba? Mga tanong na hindi pwedeng sagutin, hanggang tanong na lang. And I hope na doon tayo mapunta pagkatapos ng ating pag-uusapan. Ang sabi sa Lamentation 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sabi dito mga kapatid, alam natin to kasi ito'y ating awit, di ba? Lagi natin inaawit to sa ating Panginoon, the steadfast love of the Lord. Pag sinabi ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi nanlulupaypay ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi nangihina, hindi nananawa ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kapatid, kung sinasabi mo ang Panginoon sa iyo ay nananawa na, pwede yan bilang isang expression, pero hindi yan isang katotohanan. Ang Diyos kailanman ay hindi mananawa sa atin. Kahit anong nagawa mo, kahit pa sadyang napakasama ng ginawa mo, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi napapawi. Kayo mga magulang, dumating ba sa punto na ayaw nyo na ng inyong anak? Para mas maintindihan lang natin. Kapag nakagawa ba ng mali ang inyong anak, o sadyang napakaraming pagkakamali na gawa ng inyong anak, tatakwil nyo na ba ang inyong mga anak? Darating ba sa punto na ayaw ko na sa'yo? Di na kita anak. Di ba hindi? Lalo sa mga nanay and tatay, no? Very familiar sa inyo ang ganitong klase ng pag-ibig. Ito nakaraan nga lang, nagkasakit ako. Mga magulang ko talagang hindi mo na maalis sa kanilang pagiging magulang. Kahit na tumanda na ako't lahat, hindi mo talaga maalis sa magulang ang ingatan ng kanilang anak. Mag-alala para sa kanilang anak. Ganon din ang ating Panginoon. Hindi napapawi. Sabi dito, they are new every morning. Laging sariwa sa umaga. Laging bago. Hindi mas malaki. Kasi iba yung mas malaki pero ganun pa rin katulad ng dati. Okay? Ang sabi dyan,
laging sariwa, laging bago. Tuwing kailan ba yun yung every morning na? Tuwing umaga ba yan? Tuwing alas 6 ba? Bago ang pag-ibig ng Panginoon? Mga kapatid, sa tingin nyo? Tuwing alas 5 na madaling araw, ang pag-ibig ng Diyos ay bago at sariwa. Hindi, kapatid. Ang ibig sabihin dyan ng Panginoon, ng they are new every morning, sa tuwing ikaw ay magsisimula, di ba ang umaga ay isang pasimula ng isang araw? Di ba? Kapag ikaw ay nag-decide, magsimula uli, humingi ng tawad at magsisi sa pagkakamali mo at sumunod sa Panginoon, maasahan mo bagong pag-ibig. Pag sinabing bagong pag-ibig, hindi niya na maaalala yung dati mong pagkakamali. Hindi niya naiisipin niya, nang isipin niya kung sino ka ngayon na lumalapit ngayon sa Kanya. Ang Diyos hindi napapagod sa iyo na magmahal. Hanggat may buhay ka, nagising ka sa umaga at naalala mong pag-ibig ng Panginoon, Lord, gusto ko magsimula ulit. Huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang mag-alinlangan. Huwag mo isipin na, Lord, paulit-ulit ako eh. Sinabi ba dyan ng Panginoon, paulit-ulit ka, kaya hindi. Kalahati na lang ng pag-ibig ko. Hindi. Sabi doon, bagong pag-ibig, sariwa. Kumbaga sa isang puno, bagong bunga, yung bagong sibol na pag-ibig. Saan kaya nanggaling yun? Hindi ko rin alam, kapatid. Alam natin mahal tayo ng Panginoon, di ba? Alam natin kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Bakit, kapatid? Di ba? Para iligtas ang ating mga kaluluwa. Para hindi tayo mapahamak. Marami tayong sagot, di ba? Sa mga tanong na yan. Pero bakit nga ba talaga? Great is your faithfulness. Tapat ang Panginoon. Pag sinabing faithfulness ang Panginoon, katapatan niya, lahat na ng tao nagsinungaling pero siya hindi magsisinungaling sa kanyang salita. Ito naisip ko lang to mga kapatid. Alam nyo, nung nagkasala ang tao, imagination ko lang out of ng kasamaan ng aking puso. Sabi ko, Lord, pwede mo namang, nung nagkamali kami, pwede mo naman kaming patay na lang, itapon mo na lang kami sa impyerno. Tapos wala naman nakakita, ikaw lang naman eh. Walang pwede magsabi na, nakita kita. Hindi ka pala tapat. Hindi. Ang Panginoon, tapat siya sa kanyang salita. Binabantayan niya ang kanyang sariling salita. Binabantayan niya ang pangako niya. Siya mismo, binabantayan niya ang sarili niya. Walang pwede walang taong babantayan ko kung tapat ka talaga sa akin. Hindi, kapatid. Siya mismo. Siya'y tapat. Hindi siya sinungaling sa kanyang mga salita. Ang sabi sa Timothy. Ganun ang iyong Panginoon. Kaya kung ngayon, nandito ka, kapatid, it doesn't matter. Wala akong pakialam kung matanda ka na, o mahirap ka lang, wala ka nang kayang gawin, may sakit ka na, I don't care. I don't care kung anong klaseng kasalanan nagawa, nakapatay ka, nagnakaw ka, I don't care. God doesn't care about it. Hindi yun yung iniisip niya. Sa tuwing nakikita ka niya, kapatid, hindi niya nakikita yung mga dati mong pagkakamali kapag nagsisisi ka na. Hindi, ito, ang tao isusumbot nila palagi sa iyo yung nakaraan mo. Pero ang Diyos, hindi. Kahit na anong pagbabago natin sa ating sarili, babalik at babalik nila yun eh. Ganyan ka lang, pero dati ganito ka eh. Alam ko magiging ganyan ka uli. Ganyan ang tao, di ba? Tinutuldukan tayo, hinuhusgahan tayo. Pero ang Diyos, hindi. Kasi, kaya minsan nakakatakot lumapit sa Panginoon, Lord, kasi alam mo, Panginoon, magkakamali ako. Di ba? Alam naman ng Diyos, magkakamali ulit tayo eh. Pero bakit ganun? Bakit ang respond niya, bagong pag-ibig, hindi yung defensive na pag-ibig? Sige, mamahalin kita, pero babantayan kita, baka umulit ka na naman eh. Hindi eh.
Isang pag-ibig na buo ang tiwala. Hindi siya naglulook forward sa mga pagkakamali natin. Ang nilulook forward ng Panginoon sa'yo, yung mabuting bagay na pwede mong gawin. Ayun ang iniisip niya. Mga nanay, nung kayo ba'y nabuntis, iniisip nyo, itong bata na ito isang araw mumurahin ako nito. Ayun ba iniisip nyo sa inyong mga anak nung kayo nabuntis? O ang iniisip nyo sa inyong mga anak, ay mamahalin ako nito. Sarili kong anak to. Kamukha ko to. Kaamoy ko. Diba? Kahugis ko. Kakulay ko. Ano ba nilulook forward natin sa ating mga anak? Nilulook forward ba natin yung, ay nako, magiging walang yang bata ito. Baka hindi mo na ipinanganak yan. Baka pinalaglag mo na. Diba? Alam niyo bakit napakadaling maunawaan sa inyong pag-ibig ng Panginoon, lalo na sa mga magulang? Kasi magulang ang ating Panginoon, siya'y Ama. Kaya mas madali nating nauunawaan kung paano magmahal ang Diyos. Sa atin naman mga anak, katulad din ng Panginoong Hesus, kaya din naman natin iparamdam ang ating pagmamahal sa ating mga magulang. Diba? Ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa kaluwalhatian ng kanyang Ama. Sino ba tinuturo ni Jesus para maparangalan sa kamatayan niya? Sarili ba niya? Para ako ay maitaas, para ako ay maluwalhati. Ayun ba ang sinasabi ng Panginoon? Hindi. Tinuturo niya yung kanyang Ama na nasa langit para maparangalan ang aking Ama na nasa langit. Yung Ama, sino pinaparangalan ng Ama? Para, diba? Parangalan niyo ang aking anak. Ganon sila magmahalan. Kayo din, mga magulang, di ba? Kung ano tagumpay ng anak nyo, tagumpay nyo rin. Diba? Nung graduate nga ako nung college, hindi ko na, casual lang sa akin pero parang mas masaya pa yung magulang ko sa akin Kasi anak niya yun. Magulang kayo. Kapag nakikita nyo nasasaktan ang inyong anak, nakikita nyo nagugutom, nahihirapan, di ba? Hindi tayo magkakanda humahog. Madaling araw na nagtatrabaho pa rin o hindi tayo makatulog dahil iniisip natin kung ano mangyayari sa kinabukasan nila. Narinig ko yan sa magulang ko. Ay mula sa magulang ko. Nag-aalala sila sa kinabukasan ko. Ganun din ang Panginoon sa'yo. Inaalala niya rin yung kinabukasan mo. Salamat sa Diyos. Dahil ang Diyos natin, hindi lang isang Diyos sa mga pangyarihan, kundi isang Diyos, isang Ama, kapag nagmahal, ay steadfast, hindi nagbabago, never cease. Hindi nanlulupaypay, hindi humihina. Hindi siya isang baterya na 100% noon at ngayon ay 50% na lang at unti-unti na hanggang sa kanyang pagbabalik ay 0% na at wrath of God na kapag 0%. Hindi, kapatid. Pag-ibig ng Diyos ay hindi napapawi. Kaya may mga tao sa impyerno dahil ang Diyos ay pag-ibig. Inibig niya yung mga yan, kaso pinili nilang hindi ibigin ng Panginoon. Pero, hindi na ba sila mahal ng Panginoon? Mahal pa rin sila ng Panginoon, kaso walang magawa ang Panginoon. Dahil binigyan niya ng kalayaan ang kanyang mga anak. Tayo may kalayaan tayo mamili. Binigyan kanya ng pagkakataon. Ang sabi ng Diyos, ang pag-ibig niya sa atin perpekto. Pero para maranasan natin yung perpektong pag-ibig ng Panginoon, para maging ganap ito, sabi sa 1 John chapter 4, upang maging ganap ang pag-ibig mo sa Diyos. Sabi niya, ibigin mo siya. Sundin mo ang kanyang mga utos, ibigin mo yung mga kapatid. Kapag nagawa mo yan, naging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Sa'yo kapatid, mahal ka ng Panginoon 100%, kaso hindi mo mararamdaman yung 100% na yon kung hindi mo siya minamahal. Hanggang statement lang yan, hanggang preaching lang yan. Pero kung hindi mo sinusunod, hindi natin pinamumuhay, hindi natin mararanasan. Hindi pa natin nararanasan yung pag-ibig ng Panginoon. Sa next verse, ang sabi ng isang Muslim,
Bakit ganyan ang Panginoon ninyo? Gumawa kayo ng masama. Diba? Dapat mata sa mata, ngipin sa ngipin, ang sabi. So, kung ikaw, pinatay mo anak ko, ba't kita papatawarin? Sabi ng Muslim, dapat patayin ko din yung anak mo. Yan ako na-realize ko. Masama kang ama. Biruin mo, pinatay ko yung anak mo, tapos, patatawarin mo ko. At para patawarin mo ko, ibibigay mo yung sariling anak mo para sa akin, masama kang ama. Ayun yung prinsipyo ng mga Muslim. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Patay kung patay. Pero ang sabi ng Panginoon sa pangako niya, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished and have an everlasting life. Mga kapatid, masasagot ba natin yon? Yung pag-ibig na yon? Hindi lang tayo minahal ng Panginoon eh. Alam mo, ang pag-ibig ng Panginoon, eternal na yan. Pero nung sinabing, so love the world, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos para mapatawad ng kasalanan nating lahat. Ibibigay niya nag-iisa niyang anak para iligtas tayo, para baguhin tayo, para kalimutan lahat ng ating pagkakamali. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Masyadong malalim, masyadong malawak. Alam mo kung bakit nga, Lord? Bakit namatay si Jesus? Kasi mahal ka niya, dahil siya'y tapat, dahil siya'y mabuti. Oo, pero bakit? Diba? Bakit? Sino ba ako, Panginoon? Bakit may alay anak mo sa akin? Hindi ko rin alam, pero alam ko bakit di ko alam. Dahil gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos. Sa John 3:16, ang gustong-gusto natin, di ba? Whoever believes in Him shall not be perished. So believe in the Lord. Ayun yung gustong-gusto natin, no? Pero alam niyo sa John 3:16, yung pinakamahalagang statement dun, yung umpisa. For God so loved the world. Kaya kung ako tatanungin ako ng Muslim na yon, anong klaseng ama ako kung gano'n ako? Hindi ko din alam ang sasagot ko. Basta yung sasagot ko lang, gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ganyan na lang ang pag-ibig niya sa iyo, kapatid. Kaya yung mga taong pupunta sa impyerno, sila yung mga tao na talagang nireject yung pag-ibig ng Panginoon. They really deserve it. People, those in hell, deserve hell. Pero yung mo, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Wari, ialay niya ang sarili niya. Iaalay mo ba yung anak mo para sa iba? Lalo na yung anak mo, isa lang yan. Mahal na mahal mo. Wala kang ibang kayamanan. Napakayaman mo, pero isa lang ang kayamanan mo, ang sarili mong anak. Ibibigay mo ba para sa iba? At ito ang masakit. Ibibigay mo ba para sa kaaway mo? Sa nangaalimura sa'yo, kaya mo bang ibigay? Pero ang Diyos ginawa niya. Bakit? For God so loved the world. Kasya ba yan sa isip mo, kapatid? Kaya mo bang isiksik sa isip mo yon, yung ganong pag-ibig ng Panginoon? O ilalagay mo na lang sa puso mo, susundin mo na lang ang Panginoon?
Maniniwala at magnanampalataya ka sa pag-ibig na yun ng Diyos. Ang taong problema sa kanila, ibinigay na ng Diyos ang lahat, maging ang sarili niya anak. Pero yung mismong bagay na ginawa na yung ginagamit nila against sa Panginoon. Ginagamit pa nila mismo para sabihin masama ang Diyos. Hindi, kapatid. Ang Diyos ay sadyang napakabuti para ibigay ang kanyang pag-ibig sa atin, ang kanyang sariling anak. Gayon na lang, pag-ibig ng Diyos. Kaya kung ikaw may mga pinagdaraanan ka sa buhay, itong verse na ito, hahawiin lahat ng problema mo. Kung ikaw nalulunod ka na sa problema, makita mo ang karagatan ng pag-ibig ng Panginoon, makakalimutan mo. Makakalimutan mo yung gumawa sa'yo ng masama, mapapatawad mo. Yung kahit paulit-ulit kang sinisiraan, papatawarin. Hindi mo lang papatawarin, mamahalin mo. Gagawan mo ng mabuti. Mamahalin mo at iibigin mo. Sino lang ba totoong magmahal dito sa mundo? Yung ba yung mga tao nagsasabing mata sa mata, ngipin sa ngipin? O yung mga tao na nagsasabi, handa kong ialay ang buhay ko sa aking kaaway? Sino ba ang mga totoong magmahal? Sabi ng Diyos, aanihin mo kung iibigin mo mga taong mabuti lang. Sabi ng Diyos, ibigin mo yung kaaway. Lord, di ko kaya. Di mo talaga kaya. Pero bakit sinabi mo yan? Hindi ba natin magagawa? Magagawa natin yan. Hindi dahil sa hindi natin kaya, kundi dahil sa pag-ibig ng Panginoon na sinusundan natin. Sa tingin nyo ba deserving kayo sa cross? We are all deserving para ibigin ng Panginoon. Para minsan questionin natin ang Panginoon, Lord, bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit ang hirap-hirap na ng buhay? Binigay ko naman lahat. Diba? Napakasakit na tanong. Balik na lang tayo sa isang tanong din, kapatid. Bakit mo ako minahal, Panginoon? Sino ba ako para mahalin mo? Kapag napapagod ka na gumawa ng mabuti at gusto mo nang gumawa ng masama, isipin mo na lang, Lord, bakit mo ako minahal? Bakit mo ako inibig? Ayoko na maglingkod, Panginoon. Wala naman ako napapala. Mas maigi pa magtrabaho na lang ako. Diba? Minsan na itatanong ko rin yan sabihin ko sa inyo, totoo. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, matatanggap mo Pero salamat sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi ka mapapagod. Kahit nahusgahan ka, kahit nasabihin nila, ibalik nila sa iyo palagi ang nakaraan mo, ganto ka, ganyan ka, Panginoon hindi. Ang pag-ibig niya sa atin ay laging sariwa. One and only Son. Sa tingin niyo ba anong kayamanan ng Panginoon? Ang kalawakan ba, mga likha, mga isda? Ayan ba kayamanan ng Panginoon? Kayo mga magulang, handa niyo ba ipagpalit sa 10 milyon ng anak mo? 10 milyon? 3 trilyon. Pagpapalit mo ba ang anak mo sa 3 trilyon? Di ba hindi? Dahil kayamanan mo. Panginoon, kayamanan niya. Nag-iisang kayamanan niya, kanyang anak na si Jesus. Inalay niya ang buhay niya para sa atin. Sa next verse po tayo, mga kapatid. Marami tayong pwedeng pagdaanan sa buhay. Pero kung napapagod ka na, iniisip mo na tumalikod, o kung ikaw man ay tumalikod na at nanlamig na ang pag-ibig ng Panginoon, itong magandang bagay na ito, isang magandang tanong ito. Hayaan natin na mag-meditate sa atin, pangungusap ng banal na Espiritu. Buksan po natin ang ating mga Bible at gusto kong basahin natin ito sa Tagalog. Sa Matthew 27 verse 46,
Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Mga kapatid ko, mga mahal ko, ako nararamdaman kong banal na spirito, sana nararamdaman mo rin siya at nararanasan ngayon. At habang binabasa ko ito, tumibok ang aking puso. Nagpalpitate ako, literal. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama na nasa langit, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Kung ikaw siguro, ikaw magaling, ikaw matalino, ikaw na nakakaunawa ng Bible mula Old Testament hanggang New Testament. Kapatid, ano ang sagot sa tanong ni Jesus? Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Mag-quote ka ng verse. Jesus, ito ang sagot. John 3:16. Jesus, ito ang sagot. Ephesians 2 verse. Ganun ba, kapatid? Sa tingin nyo ba hindi alam ni Jesus? Sa tingin nyo ba nagtatanong siya kasi hindi niya alam yung nangyayari? Hindi niya alam yung mission niya? Ba't siya nasa cross? Ba't siya nahihirapan? Kung bakit sa panahon na yan, hindi niya maranasan ang kanyang Ama na nasa langit. Kapatid, tanong ba yan na naghahanap ng sagot? O isang tanong, nagpapahayag ng isang kahanga-hangang bagay? The greatest statement para sa akin ngayon natutunan ko ay hindi isang pangungusap na nagtatapos sa tuldok, kundi isang salita na nagtatapos sa patanong. Sa tingin ko, kapatid, hindi nagtatanong ang Panginoong Hesus dito, hindi niya tinatanong na bakit mo ko iniwan ka? Bakit mo ko pinabayaan? Ang hirap ng sitwasyon. Hindi siya naghahanap ng sagot. Pinapahayag niya, ganito na lang ba ang pag-ibig natin sa sanlibutan? Ganito na lang ba ang pag-ibig natin sa sanlibutan? Para ialay natin ang aking buhay. Para sa ikaliligtas ng aking kaluluwa. Ganito na lang ba? Para talikuran ko lahat, para lang iligtas sila. Para yung mga tao may sakit sa ospital, maalala nila na hindi sila pababayaan ng Diyos dahil ako na ang naranasan ko na. Ako na ang napako, ako na ang nahirapan, ako na ang pumasal ng kanilang mga hirap. Para dumating sa punto ng buhay ng isang tao, maramdaman niya na siya'y nag-iisa. Pag naalala niya ang tanong na ito, hindi siya nag-iisa. Kapag handa niya na isuko ang lahat para sa Panginoon, itong maaalala niya. Bakit ka sumusunod sa Panginoon? Bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Kapatid, kasi ito commitment ko yan. Dahil ako Kristiyano ko, matagal na ako, kailangan lumago ako. Ayun ba talaga ang sagot, kapatid? Bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Sagot, bakit hindi? Bakit hindi ako susunod sa Panginoon? Kung gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa atin, kasi minsan dahil ang tagal na nating Kristiyano, very casual, very napakadali na lang. Kapag nakita mo ba yung pangalan ng Panginoon nakasulat, casual na lang sa'yo, o meron ka pang nararamdaman na, pangalan ng Panginoon. O minsan ginagamit na lang natin sa walang kabuluhan yung pangalan ng Panginoon. Ginagawa pa natin katatawanan. O dapat igalang, dapat i-honor. Napakahirap ng tanong na to. Nung tinanong ito ng ating Panginoong Hesus, nung inalay niya kanyang buhay para sa atin, gayon na lang ba? Para pabayaan mo ko, ganun na lang ang pag-ibig mo sa mga tao na to? Wala walang sagot, kapatid. Hindi na natin masasagot yan. Kahit pa siguro 80 years old na ako nagtuturo ng salita ng Diyos. Pagdating sa pag-ibig ng Diyos, walang sagot dyan.
Tanong lang. Mag-iiwang lang yan ng tanong sa'yo. Kaya kung may mga nagagawa tayong kasalanan, may nagagawa tayong mga pagkakamali, hindi mo kaya mag-isa yan. Kailangan mo ng himala ng pag-ibig ng Panginoon. Sa tingin nyo kapatid, yung may mga taong nagbabago ang buhay, dahil ba yun sa sarili nilang kakayanan, para sabihin natin na nagbago ka, kala mo kung sino ka na? Hindi kapatid. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. At tingin mo ba kung bakit nagbago ang isang kaluluwa mula sa masama, mabuti, dahil alam ko na kasi ang tama at mali. Sa tingin mo ba yun? O naranasan niya ang pag-ibig ng Panginoon? Kung may ginagawa man tayo pagkakamali, sinasabi natin, hindi ko kayang bitawan. Kapatid, isang tanong. At gusto ko rin sagutin mo rin ang isang tanong. Bakit hindi ko bibitawan? Bakit hindi ako magpapatawad? Ba't di ako magmamahal? Ba't di ko gagawin yan? Bakit hindi ko ibibigay ang buhay ko sa Panginoon? Sino ba ako? Para lang ako isang hamog. Para isang dahon. Bukas ay wala na. Sino ba ako para magmalaki sa aking Panginoon? Na kapag ako'y may problema at may pagsubok na, kumikita ng 50,000, sino ako? Ano yung pera na yun? Para hindi sumunod sa Panginoon. Tapos gagawin ka ng masama, makakarinig ka na hindi maganda, huhusgahan ka ng mundo. Pero anong pakialam ko doon? Kung namatay ang Diyos para sa akin, anong pakialam ko doon? Kung nahihirapan ka na sa asawa mo, anong pakialam mo kung nararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos? Hindi ka mapapagod. Hindi ka mapapawi. Hindi ka manghihinawa. Kung nanghihina na ang ating mga katawan, hindi ka matatakot, hindi mo questionin ang pag-ibig ng Panginoon. Kung may pangarap ka, nahihirapan ka, abutin, hindi mo questionin, Lord, bakit hindi nangyayari? Hindi kapatid. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Masarap ulit-ulitin. Kasi tayo, matagal na tayong Kristiyano, di ba? Madalas puro na tayo, ako, leader ako ganyan ako, matagal na ako mananampalataya, hindi, parang napaka-untouchable natin. Kasi kaya mo na ipaliwanag, kaya mo na ituro, bakit hindi natin masunod? Sasabihin natin, pag hindi natin masunod, mahabagin naman ang Diyos. Bakit? Parang wala nang part ang pag-ibig ng Panginoon sa puso natin para sundin siya. Kapag may pinapagawa siya, may dahilan tayo. Parang napakawalang silbi ng banal na spirito na parang wala siyang role. Wala na ba siyang silbi sa ating mga buhay? Hindi ba siya nagbabago ng buhay ng tao? At kapag binago ang buhay ng isang tao, sadyang parang napakakala mo kung sino na. Bakit? Hindi ba totoo ang pag-ibig ng Diyos? Mamaya, o kaya, palagi natin may meditate, Lord, bakit mo ako minahal? No? Bakit mo, anong meron sa akin, Panginoon? Sa next verse mo tayo, dito na natin makikita. May mga tatlong dakilang tao sa Bible. Number 1, ang greatest king of Israel, si King David. Number 2, sabi nila, the most successful disciple of Jesus Christ, si Paul. Si Paul ang successful talaga. At ang greatest man among all the people in the East, si Job. Etong mga tao na ito, gustong-gusto natin istorya nila ng pagtatagumpay nila, no? Pero ayaw natin yung mga pinagdaraanan nila. Gusto natin maging katulad ni Great King David, mga naranasan niyang pagpapala ng Panginoon sa kanya. Gusto ko ring maranasan ang naranasan ni Pablo, kung paano niya pinahayag ang mabuting balita sa lahat ng kaluluwa na maaabot niya. At kung paanong nagtagumpay si Job. Biruin mo, the greatest man among all the people of the East. Sa silangan, siya ang pinakamayaman, tagumpay na tao, wala kang maki-question sa tao na yan, sabi ng Panginoon, pinagmalaki niya.
Sige, basahin natin yung verse ng Job 7:17. Ano po ba ang tao para pahalagahan at pagmalasakitan nyo ng ganito? Sinisiyasat siya tuwing umaga at sinusubukan sa bawat sandali. Kung maaari, hayaan nyo na lang ako kahit sandali lang. Kapatid, dumating sa punto ng buhay ni Job na sobrang nahihirapan na siya. At sabi niya, Lord, pabayaan mo na muna ako. Pero yung unang statement niya, ang pinakamasarap, ang sabi niya, sino ang tao para pagmalasakitan mo? Kapatid, kung dumarating ka na sa punto na parang nagmamalaki na tayo, ang dami ko nang ginawa sa church, hindi ako dapat tratuhin ng ganyan, dapat ganito, dapat ganyan. Baka napupunta na sa atin ang spotlight, ang focus. I discover lahat na nagsabi, sino ako, Panginoon, para ibigin mo? Sino ako, Panginoon, para isipin mo? Sino ako? Sila yung mga tao na ito. I discover lahat na nag-quote, na nagtanong, sino ako, Panginoon, para mahalin mo? Sila ang mga tao na yan. The greatest king of Israel, King David. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang nagawa, sa lahat ng kabutihan niya, ilang taon na paglilingkod sa tao, paglilingkod sa Panginoon, pagsunod, pagiging mabuti, hanggang si Job ay pagmalaki ng Panginoon sa mga harap ng kalangitan, maging sa harap ng demonyo, sa harap ni Satan. Nakikita mo ba ang lingkod ka na si Job? Hanggang si Paul, na dating mamamatay tao, hanggang sa maging mananampalataya, hanggang gamitin para makapag-establish ng mga simbahan na umabot hanggang sa atin. Isa lang palagi ang kanilang nasasabi. Sino ako, Panginoon, para ibigin mo? Sa lahat ng nagawa nila, hindi nila naisip, Lord, ang dami ko nang nagawa. Dami mo ng sakripisyo. Lord, kanina umaga, ako na nga naglinis, ako na naman mamaya. Papagod na ako maging magulang. Pagod na ako maging isang mabuting tao. Sabi dito ng Panginoon sa kanila, pinaalala sa kanila, Lord, sino kami para ibigin mo? Ang sabi sa Psalms 8:4, ang sabi ni David, kapag ako'y tumitingala ako sa langit na inyong nilikha at aking napagmasdan ng buwan at mga bituin sa kanilang inalalagyan, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya para inyong kalingain? Sige kapatid, basahin natin. Sa Psalms 144, verse 3. Panginoon, ano ba ang tao para pagmalasakitan nyo? Tao lang naman siya. Bakit nyo siya iniisip? Sa Hebreo, chapter 2, verse 6. O Diyos, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? At yung kanina, ang Job 7:17. Kapatid, kung ako ay tatanungin ninyo personal na bagay, kanina nakita niyo yung struggle natin na sa church. Ang hirap magpastor. Daming problema. Halos hindi mo na maisip yung sarili mong problema. Kanina tinitignan ko rin, sabi ko, Lord, ang hirap pagkaisahin ng mga tao.
magkakaiba ng prinsipyo, iba-iba ugali, iba-iba ng gusto. Tapos, syempre, kapag ikaw ay naglilingkod din naman sa Panginoon, iiwan mo lahat, di ba? And I want to say this as appreciation ko bilang Father's Day sa aking ama, sa aking daddy. Nabalitaan ko ito nakaraang araw. Nag-aalala daw sila sa akin, sa aking future. Hindi, parang nagpa-check up sila. Karoon daw ng anxiety si mama kasi inaalala niya, paano na si Pido? Paano na daw ako? Paano daw yung kinabukasan ko? Ano na lang daw gagawin ko? Sabi niya. Sabi ko, Lord, napakahirap ipaunawa sa tao yung pag-ibig mo. Isa lang masasagot ko. Pag-ibig ng Panginoon. Kapag naunawaan natin pag-ibig ng Panginoon, lahat ibibigay natin. Isusuko natin lahat. Hindi na natin makikita yung sakit o hirap. Oo, nandyan yan. Pero kapag nakita natin yung pag-ibig ng Diyos, lahat yan mabapawi. Lahat ng mahirap nagiging masarap. Lahat ng kagulumihanan, lahat ng mga negatibong bagay, hindi mo mapapansin. Maalala mo na lang, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi mo napapansinin na sardinas ang ulam mo at minsan ay hindi ka kakain dahil gumagawa ka ng mabuti. Diba? Kayong mga magulang, kahit na minsan hindi na kayo kumain, makita nyo lang yung anak nyo na kumakain. Yung tatay ko noon, sabi niya sa akin, ayokong kumain sa Jollibee nang ako lang mag-isa. Kasi ayokong kumain ng masarap, tapos alam kong hindi kayo kumakain ng masarap. Pero wala nang mas dadakila pa. Kung aking ama ay sadyang napakabuti, pero hindi perpekto, paano pa ang ating Ama na nasa langit? Kapatid, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Ialay mo lahat, ibuhos mo lahat sa Panginoon. Magtiwala tayo sa pag-ibig niya dahil siya ang nakakaalam ng lahat. Simula umpisa hanggang huli. Hindi man natin maunawaan ngayon kung ano nangyayari, pero alam natin ang isang katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Gayon na lamang. Hindi kanya mahal, sabi nga ni Preacher Renz. Kundi mahal na mahal. So love the world that He gave His only begotten Son. Hindi na mahalaga yung kasunod, yung whoever believes in Him. Basta makita mo na yung pag-ibig ng Diyos, automatic yun, tatanggapin mo yun. Hindi mo matatanggihan ang pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo mga kapatid. Aming Diyos, salamat po sa dakilang pagmamahal mo. Sino kami para ibigin mo, Panginoon? Sino kaming mga tao? Salamat po sa atensyon na binibigay mo, pag-iingat sa amin. Panalangin ko ang aking mga kapatid ngayon, na nasa kanilang journey, pagkakakilala sa iyo, Lord, I lay my hands upon them as your Spirit be poured out into their cup, Lord. Fill their cup, Lord. Punuin mo ang kanilang mga puso ng iyong pag-ibig. Kung sila man ay nakalimot ng pag-ibig mo dahil sa mga pagsubok na nararanasan nila, dahil right now, sa kapangyarihan ng iyong pag-ibig na dumaloy ngayon sa amin sa pamamagitan ng iyong salita, Lord, overtake every heart, Lord, na nakakirinig ng iyong salita, Panginoon. Hinahawi namin anumang espiritu ng paghalinlangan, espiritu ng pagtatanong o pagdududa sa pag-ibig mo. Gayon pa man, Panginoon, hindi sagot ang aming nais ngayong umaga, Panginoon, nang iiwan mo sa aming puso. Iwanan mo sa aming puso, Panginoon, ang isang tanong. Bakit mo kami minahal? Bakit mo iaalay ang anak mo para sa amin? Salamat po, Lord. Salamat sa isang tanong na ito, Panginoon.
na madala namin mula ngayon hanggang sa mga susunod na panahon ng aming buhay. Mapunta man kami sa kadiliman, sa pagsubok, at maging sa tagumpay, Panginoon. Lagi namin itanong, Panginoon, bakit? Bakit mo inibig? Bakit mo inalay yung anak? Bakit mo pinabayaan ang iyong anak na si Jesus? Bakit sinabi ng Panginoon? Bakit nakita niya kung paano namangha ang Panginoong Hesus sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na waring ibigay siya. Waring ibigay niya ang sariling anak. Thank you, Jesus. Thank you, Father. And thank you, Holy Spirit. There are times we grieve you, Lord. Mga panahon, sinasantabi namin ang nararamdaman mo. But in this morning, God, magsisimula uli kami, Panginoon. Isang bagong umaga, isang sariwang pag-ibig na alay mo sa bawat isa. Lord, touch every soul. Sino man sa kanilang may mga pagsubok, Panginoon. Sagutin mo ito ng ayon sa iyong kaparaanan. Maraming salamat sa presensya mo, Panginoon. Sa iyo lamang ang kapurihan, pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. To God be